Pupunta sila ng Taiwan. Namit natin. Hello! I would like to check kung ano nga bang merong bago dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Isa sa mga bago dito. So meron siyang Philippine passport holder nasa gilid. Tapos nasa kabilang gilid naman yung foreign passport holder. Tapos bawal na nilang hawakan guys yung mga passport ninyo ha. Tapos guys, ang bago dito yung mga OFW. Hindi na sila dito sa part na to. May ibang part para mas mabilis. O diba? Okay, so wala masyadong tao guys sa immigration. I'm so proud. What's up everyone? It's me again, Mark Paragas. Another day, another travel vlog. And guys, nandito tayo ngayon ulit sa NAIA Terminal 3, Ninoy Aquino International Airport. At tayo ay lilipad patungong Bangkok, Thailand. Alam nyo guys, every time na pupunta ako sa Bangkok, feels like ano talaga, parang second home. Ganun yung feeling. At saka, bakit nga ba tayo bumabalik sa Bangkok? Masarap yung food, mababait yung mga tao, maraming pwedeng puntahan. Hindi lang naman sa Bangkok, pwede kayong tumawid ng ibang city. Tapos, boom boom. Charot lang. Ano, Thai massage. Yun guys, sobrang hilig ko sa massage. Alam nyo ba na parang 6 months or 7 months, basta months, pinag-usapan natin months guys. Hindi talaga ako nagpapamassage dito sa atin. Kumbaga iniipon ko yon, lalo na kung alam ko pupunta ako sa Thailand soon. Ay nako, babawiin ko guys. Every night tayong magpapamassage, magpapaboom. Charot lang. So by the way guys, hindi muna tayo magdi-discuss about Bangkok, Thailand. Siguro, I'm not sure kung magiging separate vlog na lang natin yon or bahala na. Pero for this video guys, sinabihan ko lang kayo kung saan tayo pupunta. Pero I would like to check kung ano nga bang merong bago dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kasi I've heard may mga changes, yung mga nire-renovate ng mga areas dito. Pag-uusapan natin yan. Tapos nawala na guys ang laglag bala, may bago na namang modus dito sa airport. Pag-uusapan din natin yan and kung ano-ano pang pwedeng nating makita sa loob kasi maaga pa naman guys. Actually marami akong na-encounter guys, or hindi naman na-encounter, mga nag-share na mga experience nila na naiiwanan talaga sila ng flight. As in baliw-baliwan na naman no. Hindi guys, kasi sabi ko yun sa inyo palagi, first things first, kapag meron kayong flight, like kahit anong araw pa yan or kahit anong oras pa yan, make sure that you need to be at the airport at least 4 to 5 hours for international flight. Tapos at least mga 2 to 3 hours lang pag domestic flight kasi mas okay na yung ano, maaga kayo dito, maraming pwedeng tambayan kaysa naman magagul kayo sa oras, matraffic kayo, maiwanan kayo ng flight. Goodbye ticket, goodbye yung mga accommodation na binook nyo ahead of time. Diba? Makinig kayo ha, kasi palagi yan. Sorry nga. Ulit-ulit na naman eh. Gusto ko lang i-emphasize kasi talaga makinig kayo kasi lalo na yan, all the way from Quezon City tayo, buti na lang may Skyway, pero ang biyahe natin umabot ng 1 oras dahil yung dinaanan natin papunta bago mag Skyway, sobrang traffic. So you need to allot talaga ng maraming oras. And syempre kung nakapag-prepare naman kayo ng mga itineraries ninyo, mga bookings ninyo ahead of time, ano ba naman yung pati yung biyahe nyo papunta sa airport, pagplanuhan nyo rin. Okay? So dito, ay by the way guys ha, unang-una napansin ko, simula nung hinawakan to guys ng San Miguel Corp, itong airport or itong NAIA, hindi na masyadong traffic guys yung paakyat dito ng departure. Kahit yung actually yung sa arrival, hindi na, as in, promise. Sigurado ka? OA, pero totoo, gusto ko lang maging OA kasi talagang ramdam mo na hindi na siya traffic. Actually guys, hindi lang ngayon to ha. Almost every month tayo nandito. Kailan ba ito hinawakan ni San Miguel? Last year. Pero nung nagbiyahe na tayo from Feb ata, March, April, May, tapos ngayon June, OA, as in ang ganda, like ang bilis-bilis makaakyat dito, unlike before na talagang matatraffic yung mga nasa arrival kasi nga ang haba-haba na. So yun, ganun. Tapos guys, every time na nagpupunta tayo dito sa airport, dito ako palagi nagpapababa in between ng gate 6 or gate 5 kasi pagpasok natin dito guys, Cebu Pacific na. Never kong na-try guys sa ibang airline. Palagi tayong Cebu Pacific. Kaya gamay na gamay ko na kung nasan sila, kung ano yung mga process nila, kung ano yung mga kailangan nila. Ganon. Tapos, ano pa pwede natin gawin? Oh, ito again yung bridge. Connecting bridge guys from airport sa dulo. Sa may 4th floor na to actually. Kung gusto nyong pumunta or magstay sa Belmont Hotel, sa Mega World, sa Savoy Hotel,
ito guys, may connecting bridge dito. Hindi nyo na kailangan mag-grab, mag-taxi. Tawirin nyo lang yung bridge. Dito na kayo sa 4th floor lalabas guys. Tapos, pag departure sa 3rd floor, 2nd floor, mga offices, and 1st floor is arrival. And every time guys na magpapahatid kayo or kahit susundo kayo, 3 minutes na lang yung allowable time limit. Allowable time limit. Allowed time na magstay dito. Ayan, may mga nakalagay namang mga signs dito, tsaka may mga guard, sisitahin kayo. So pasok na tayo dito sa entrance number 5 or sa gate number 5. So if ever guys na may biyahe kayo ha, sabihin natin may mga maghahatid sa inyo, hanggang dito lang sila. Hindi sila pwede pumasok, pero pwede kayong pumasok guys sa arrival, tapos akit na lang kayo papuntang departure. Yung mismong area ng departure, bawal yan sa mga hindi pasahero. Tara, pasok tayo. And alam nyo ba guys, di ba, regarding sa, di ba wala nang laglag bala, hindi ko sure kung wala nang laglag bala, pero ang bagong modus dito guys is yung punit passport. So ang ginagawa nila, kasi normally kapag papasok tayo dito sa gate, magbabayad tayo ng travel tax, mag-check-in tayo sa mga airline counters, tapos bago tayo pumasok ng immigration, at saka sa immigration, lahat yan guys, check yung mga passport ninyo kung valid or kung kayo yung pasahero. Pero ngayon, meron na silang tinatawag na no-touch policy ng passport, and ang gagawa na lang nun guys is sa airline counters and sa immigration. So katulad dito, pagpasok natin dito, pakita nyo lang yung ticket nyo, hindi nyo na kailangan ipakita yung passport ninyo. Okay? Tara. Ayan. So diba, na-miss ko guys. ang last na international natin yung Hanoi, Vietnam pa, tapos 2 beses tayo nag-Boracay. Na-miss kong mag-international. Ang haba ng pila ng Cebu Pacific. Hindi ko lang alam kung domestic yan, pero ito guys, kapag gusto niyo magparap, medyo hesitant kayo na nakabuyan lang yung mga luggage ninyo, meron ditong wrapping service. I think nakuhaan ko na ata kung magkano to. And then, ganito ginagawa ko. Pwede tayo magbayad ng travel tax. Pero bago tayo magbayad ng travel tax, ang ginagawa ko guys, every corner ng mga ito, katulad na itong counter na to, meron yung mga weighing scale. Wini-weigh ko muna yung ating luggage para sure ako na hindi tayo magbabawas ng gamit pagdating natin doon. So ito, meron doon sa letter B, which is nandun yung Cebu Pacific, pero meron din dito sa letter C. Ito yung palagi yung ginagawa guys, kasi wala akong weighing scale sa bahay. So meron tayo hand carry. Ayan. 16.7 20 kilos to yung ating allowance. So okay, pasok sa banga. And kung napansin nyo guys, red yung luggage natin ngayon. Saka ko na ikukwenta kung bakit naging red yung luggage natin, ha? Saka na. Ayan, nakikita ko na kung maraming pila sa immigration. Parang nakikita ko dito guys, isang pila lang. So hindi natin kailangan magmadali. And next thing to do is tara, bayad na tayo ng travel tax. Sa travel tax guys, wala namang bago. 1,620 pa rin ang babayaran ninyo. Tapos bawal na nilang hawakan guys yung mga passport ninyo, ha. So ayun guys, tapos na tayo magbayad ng 1,620. Ano kaya itong pila na to? Yung mahaba. Okay, nakapila lang sila. Pero so ganun guys, hindi na nila pwedeng hawakan yung mga passport niyo kasi nga dahil sa issue na yon na punit passport. So kayo na lang ipapakita and make sure na lang na meron kayong 1,620 na naka-prepare. Nag-accept sila ng cards, naka-accept sila ng credit cards or debit cards. So ngayon, tara, pila na tayo. And by the way, kapag dating nyo din dito, make sure na i-check nyo rin tong monitor na to, napapakita ko. Kasi dyan nyo makikita kung open na yung mga gate, tsaka kung saan counter. Tayo ay pupunta ng Bangkok, Thailand, 11:10, A17 to A22. A17 to A22. So ito tayo. Ayan, wala masyadong pila pa. Wala ba masyadong pila? Ito parang pila na rin to eh.
So by the way guys, ang flight time natin ay 11:10 PM. So today is Saturday. Ay hindi. Today is Friday. So today guys is Friday pala. Hello. Ayan. Ayan. Si ate. And dumating tayo dito guys as early as 6:40 PM. O di ba? Palagi akong ganun guys kasi alam ko namang maraming pwedeng tambayan. Kaya ganun din kayo. Tapos pala, if ever kunwari guys, meron kayong biyahe tapos wala kayong check-in baggage, pwede na kayo doon pumunta guys. Pakita ko sa inyo. Pwede na kayo pumunta dito. Pa-check nyo lang yung inyong mga passport. Tapos pwede na kayo dumiretso sa immigration. Since may luggage tayo, dito muna tayo. And syempre guys, palagi ko nang ginagawa na kapag may flight tayo, dapat nakapag online check-in na tayo sa website ng Cebu Pacific yan. I think 48 hours up to 4 hours or 2 hours before your flight. Ganun, lalagay ko na lang dito. Medyo mainit. Mainit dito. Pero alam ko nagkaroon ng issue ang regarding sa aircon kasi nga nire-renovate, diba? Kaya mainit. So dito naman guys, pwede nyo ipakita yung passport niyo, pero gawin nyo na lang bago nyo ibigay or ipakita yung mga passport niyo. Videohan nyo rin yung passport niyo. Basta sa atin, palagi ko make sure na wala tong punit. Ganon. Ayan. Tapos nandito na rin yung resibo. Yung kulay pink guys ang kinukuha ng mga airline counter. Yung white copy nyo sa travel tax, yun yung itago nyo na. At saka tignan nyo, maraming counters. Actually, naantok ko. Tapos guys, mamaya natin pag-usapan yung process muna dito. Paalala po, para sa inyong kaligtasan, sumakay lamang sa mga opisyal ng airport bus. And usually guys, kapag nag-online check-in kayo, basta international, hindi sila nagpo-provide ng ng ticket, copy ng ticket niyo. Either dito nyo siya i-print out doon sa mga kiosk ng Cebu Pacific, which is yon, or dito na lang mismo. Basta naka-online check-in na kayo, okay na yon. Maraming salamat. Thailand, Bangkok. Tourist na. Tourist. Dahan-dahan, usbay pa. Dahan-dahan. Buo yung passport ha. Declare po sa bagahe, battery operated, for the baggage ha. Okay. Tapos at boarding gate po before 10:25 PM, gate na is 10. Thank you. Silipin ko lang ha. Joke lang. Thank you ha, thank you. So ayan guys, we are done. Nakapagbiruan pa nga Ayun, make sure na lang na silipin nyo from time to time yung mga passport ninyo. Kasi di nga natin masasabi baka sino-sino na umahawak. Okay, so we're done. Ito yung sasabi ko sa inyo guys, yung document check. Ayan, pag wala kayong baggage drop, hand carry lang, pwede na kayo dumiretso dito. Kailangan nyo pa rin guys pumunta para i-verify yung mga passport niyo. Kasi diba, isa sa mga requirements is dapat valid up to 6 months. Yung papunta at return, dapat 6 months valid pa rin siya. Hindi siya malapit, hindi siya mag-expire within 6 months. Okay. So after here, naka-check-in na tayo, di ba? So pwede na tayo actually pumila sa immigration. But pakita ko muna sa inyo kung na-expect nyo pag nandito kayo. So ayan guys, may currency exchange dito. May foreign exchange. Dito lang yan after nyo mag-check-in dito sa Cebu Pacific. Tapos pwede kayong umakyat sa taas. Yan yung 4th floor guys. Kung maraming shops na dyan, maraming kainan, kung feeling nyo maaga pa, lalo na kung domestic flight lang naman kayo, edi tambay muna kayo dyan. May Jollibee dun sa dulo, may Uncle John. Tapos nandito naman sa kabilang dulo yung McDonald's. Hindi na tayo hakyat ha, kasi nagkaroon naman na tayo ng walkthrough dito. Ano na lang, parang summarize na lang. Tapos may mga restaurant dun sa 4th floor at saka nandun din yung bridge. Ganon. Alright, so punta na tayo dito. Ang gagawin natin guys, magwi-withdraw kasi tayo sa Bangkok na using our GCash. Kaya hindi natin kailangan magpapalit. Okay, so ito na yung immigration guys. And in fairness, parang so far, 2 line pa lang. Tapos ito ha,
isa rin to sa gusto kong i-emphasize sa inyo at saka i-remind kayo guys, kasi marami rin akong na-experience na at nakikita talaga as in na pinapabalik ng mga IO sa gilid or sa dulo ng pila kasi nakakalimutan nyo mag-fill up nito, yung e-travel. Ayan, ang laki-laki na yan guys. So scan nyo lang to o kaya punta lang kayo sa etravel.gov.ph para mag-sign up. Sobrang bilis lang. Ito siya. And ang maganda naman dito guys, wifi sa airport. Yun na magiging problema yung internet. Basta scan nyo yan or punta lang kayo ng etravel.gov.ph. Tapos if ever naman guys na may mga kasama nyo family ninyo, basta first degree, pwede nyo na silang i-sign up using your account. Hindi nyo na kailangan mag-fill out isa-isa. Basta first degree lang guys like family members. And then sa pag-fill out ng etravel.gov.ph, hindi ko na kayo tuturuan ng step by step kung paano mag-fill out. But just in case magkamali kayo ng mga pinilapan, let's say nagkamali kayo ng kahit anong details, pwede nyo siyang i-update or pwede kayong mag-create ulit guys, mag-sign up ulit. So kung ano yung last na submit niyo, yun yung papasok sa system nila. So mabo-void yung mga mali niyo. Ganun siya ha. So pwedeng magkamali, pwede ring baguhin, pwede ring mag-sign up ulit. Tapos magpo-produce yun ng QR code guys. Ganito yung itsura niya. Pakita ko na sa inyo. I-save nyo lang, hindi nyo kailangan i-present kasi sabi ko nga sa inyo, papasok na siya sa system nila. Okay, so wala masyadong tao guys sa immigration. I'm so proud. Currently, it is 7:09 PM. Sige, pasok na tayo. 11 pa guys yung ano natin, flight natin. So 7, 8, 9, 10, 11. 4 hours. Pwede na. Tambay na lang tayo somewhere, okay? So sige, see ya later. Tapos balitaan ko kayo kung ano yung mga questions sa akin para naman magkaroon kayo ng idea. Since monthly tayo nag-international flight or mga biyahe, for sure pa rin may mga ilang tanong pa rin sa akin na paulit-ulit. So last look dito sa airport natin. Ayan guys. So kung gusto nyo ganito, hindi ko sure actually kung ganito palagi So Friday. Ayan. O, diba? Alright. So going once, going twice. Let's go inside. A few inches later. Alright guys, so we are done sa immigration. Ayan. At saka sa security clearance. O diba? So ganito pala guys, isa sa mga bago dito sa airport or sa NAIA Terminal 3, especially dun sa may mga line ng immigration. So meron siyang Philippine passport holder na sa gilid, tapos sa kabilang gilid naman yung foreign passport holder. Tapos guys, ang bago dito yung mga OFW. Hindi na sila dito sa part na to, may ibang part para mas mabilis. O di ba? Kasi dati parang last month nga lang magkakasama sila lahat diyan. Foreign passport, Philippine passport holder, at saka OFW. So ang maganda dito, may separate line ng OFW. At saka isa rin doon sa mga bago dito, meron ng sariling lounge ang mga OFW. Nakakatuwa, di ba? Tapos may nakikita ko dito guys, so parang parang pili ko i-renovate na to anytime soon. So ganoon. Tapos ito pala, share ko lang ang nangyari sa IO natin. IO experience. Walang tinanong. Wala guys tinanong, pero syempre wala akong i-share. Siguro ang i-share ko na lang yung mga napansin ko guys. May mga ginigisa talaga. Lalo na yung mga first time guys. Yung sa katabi kong cubicle or counter. First time niya narinig ko. Katabi ko lang kasi literal So first time niya daw. Tapos company provided. Hinahanapan siya ng proof na company nga yung mag-sponsor sa kanya. So yun parang ginigisa na nung IO. Naawa naman ako. Pero guys, if ever ganito, if ever napupunta kayo kahit saang bansa, basta bakasyon lang naman talaga ang punta ninyo, like tour talaga, pinaka-purpose ninyo. Lahat ng possible na alam nyong hingiin sa inyo, dalhin nyo na. Regardless guys, kung hanapin or hindi, mas okay na yung kompleto ko yung requirements. Syempre, unang-una yung passport, round trip ticket, hotel accommodation, bank statement, COE, company ID. Tapos kung may mga sponsor kayo, yung mga affidavit of yung support. Tapos kung government ata is authority to travel, parang ganon. Leave application, yung mga ganyan, lahat ng feeling nyo na pwedeng hanapin sa inyo, i-prepare nyo guys. Tapos pag katapat nyo ng IO guys, i-feel nyo lang na parang siya, parang kaibigan nyo na tinatanong kung saan kayo pupunta.
para hindi kayo kabahan. Kasi once na may feel nila na kinakabahan kayo, tapos lalo na yung feeling nila may tinatago kayo, like hindi kayo mapakali, ay gigisahin talaga kayo guys. Minsan yan magtatanong marami. Tapos kapag may itatanong sa inyo guys, isang tanong, isang sagot. Huwag na huwag kayong magkukwento. Kung grupo naman kayo guys, mas okay nang paunahin nyo yung talagang frequent traveler, para kasi may tendency na tanungin ng IO kung sino yung kasama nyo, then pwede nyo nang ituro yung mga nasa likod ninyo, ganon. At saka ganito pala, nangyayari to guys, if ever sa grupo may isang naka-assign lang talaga sa pagbubook ng ticket, paggawa ng itinerary, guys, alamin nyo rin lahat ng itinerary na ginawa niya, pansinin nyo rin, basahin nyo rin, and do some research para at least aware kayo kung saan kayo pupunta at kung ano yung mga pupuntahan nyo, para if ever tanong kayo dito sa IO, alam nyo yung isasagot ninyo, ganon. Kasi mahahalata yan minsan na hindi kayo nag-book nito. Nangyayari yun. Alright, so basta after ng IO, security check na. Basta guys, bawal ang liquid over 100 ml. Mga lotion ninyo, mga perfume, regardless guys kung wala siyang laman. Tapos nagdala kayo ng mga 200 ml or sabihin natin 150 ml, bawal pa rin yun kasi nagbe-base sila dun sa lagayan. Kung may mga tumbler kayo, make sure na i-empty nyo muna kasi pagpasok nyo dito guys, maraming mga refilling station. Marami ring mga kainan na pwede na kayo tumambay. And then, ano pa bang meron sa security check? So, I think guys, alam nyo na yung about sa power bank. Allowed ng power bank pa rin naman. At least make sure na less than 20,000 milliampere ang dalhin ninyo. Tapos pag sasakay na kayo ng aeroplano guys, yung power bank hindi siya pwede sa head over bin. Kunyari kung nasa luggage nyo siya or nasa bag nyo tapos ilalagay nyo sa taas, hindi pwede. Kailangan nasa bag nyo siya or nasa ilalim. Nasa inyo siya. Hindi siya pwedeng yung nakukulob. Ganon. Ayun, so after nun guys, usually ang ginagawa natin after ng security, umakit na tayo sa airport lounge. Ang madalas natin actually Pags, nandito yung Pags, tapos Marhaba, tapos yung A lounge nandito. So ito yung changes, isa pa sa mga changes guys. Nandito na tayo sa ilalim. So feeling ko mukhang malilibot natin itong airport na to kung ano yung mga restaurant na pwede nating tabayan or mga shops na pwede nating tabayan kasi itong tatlong airport lounge na to i-renovate na soon. So as of June, ang priority na lang nila is yung mga business class, passengers, basta passenger ng mga certain airlines and yung mga merong complimentary because of your credit cards. Tigil na muna siya guys kasi binabawasan na rin yung mga pumapasok dahil nga i-renovate itong taas. So if ever naka-receive kayo guys ng mga emails na dati kayong nagtatambay sa Marhaba, sa A-Lounge, sa Pags, then check nyo guys yung email ninyo kasi may announcement doon na hindi natatanggapin yung mga card holders. Siguro nililimit na nga lang nila kasi nga i-renovate na siya. Pero feeling ko guys, anytime soon, once na matapos naman, ibabalik ulit yung mga privilege na yun ng mga cards ninyo. So ang ending, hindi tayo libre. Hindi libre ang person for today's video. Maghahanap tayo ng pwedeng tambayan. Pero since nandito tayo sa ilalim, never ko pa ito nagawa. Yung after security na i-check natin kung ano yung mga ano dito, mga kainan, mga shops na pwede nyo i-expect. O diba? Sige, yun ang gawin natin, ha? At saka currently guys, it is 7:43 pa lang and ang boarding natin is 10 something. Tapos may gate number na rin naman tayo. Pero since may parang 2 to 3 hours pa tayo dito, oh my god, 2 to 3 hours. Maghanap tayo ng kakainan at saka tatambayan. Pakita ko na lang sa inyo. So, syempre start tayo dito. Ito yung security check again guys. Tapos may harang na yan kasi doon is domestic flight na. So, may rent a wifi dito 5+1 promo kung group kayo. Check natin kung meron silang parang brochure. Singapore. Ayan travel wifi. Kahit anong bansa yan. Over 130 countries kami, sir. Okay. Tapos, unlimited. Meron kayong unlimited data. Yes. Magkano yung ganon? Depende sa destination. Depende sa destination plus yung ilang days. Opo, yes. And then, saan ang return? Arrival Bay 8, sir. Ito po. Arrival. Ito po. Ay, ito pala. Okay. Sige. Arrival Bay 8 po. Pa-check lang ate. Tag sa Thailand. 590, sir, per day. Unlimited. Good for 5 devices. Wala siya, hindi siya umihina. Like unlimited talaga. Unlimited, sir. Okay. Pero depende pa rin, sir, if ever yung country na mapuntahan nyo is may usage. Yung cap. Ayan. Yung data usage. Opo, kasi minsan di ba capping. may ganun po. So depende talaga. Opo, Okay. pero sa amin, sir, unlimited po talaga. And then yung pinaka wifi mo, ilang oras tumatagal? Yung Full live charge. po, 16 hours. 16 hours. Okay. Okay, pwede na. Saan kayo ulit, sir? Thailand. Thailand, check ko lang, sir. Meron kami, sir, sa Thailand din, 2-3 devices.
unlimited, 390 per day. 390 per day. 3 devices lang. 3 devices lang. Pwede na. Anong oras kayo? 24 hours. Thank you, ate. O yun, kung gusto niyo guys. Up to 130 countries na available. And then, pwede nyo na i-return pag uwi nyo dito. Dito sa arrival. So, katabi nun, itong rent a wifi, ayan lang siya. Katabi niya is, bilihan na pasalubong. Tapos sa tapat, mga cosmetics and fragrance, mga pabango. With 20% off. Ayan. Tapos, ang nasa gitna naman is Shuttle's Best Coffee. Ayan, may kainan din pala to, yung bilihan na pasalubong. Hindi lang pala siya bilihan na pasalubong, kundi para siyang mini resto. All day breakfast meals. Ayan. And then katabi niya, ito, yung Rice Noodles Express. Ay, may massage dun sa loob na nakikita ko sa likod. Merong Gastro Bridge Cafe. May bilihan din ng pasalubong dito. And hindi ko alam kung kakainin natin. Hindi pala tayo nag-dinner. Tapos may cafe, tea-ria. Ito guys, oh. Shake Shack. Shake Shack. And chat time. Chat times. Ayan, pwede kayo tumambay dito. Ay, pwede oh. Tapos, ito, bilihan ulit ng mga bags, mga souvenirs. More on Filipino design. Gusto mo chat time? Chat time. Tapos, dito naman sa kabila. Ito guys, may ATMs dito. May Euronet, which is mostly tie up kay BPI. Tapos, merong medical self-test kits. Okay. Ayan, cute. Meron na sila, Anong test kits to? Malaria. Malaria lang nakikita ko. Plus, COVID. Oh, okay. Wala lang. Ataray lang. And then, dito naman, walang laman. Ay, ito. Kawawa naman si Presto. Walang may gusto. Ayan. Tapos yan, bilihan na ng mga salamin, ng mga shades. Tapos pabango, alak. Ayan, nandyan. Alright. So here, ayan, medyo marami na tao dito. May toilet pala dito. Tapos merong tobacco. Ayan. And then, bilihan na rin ng pasalubong. May coffee shop. And then, ito na, yung kilalang Kenny Rogers. May tapaking ako nakikita. May Boss Coffee. Ayan, tignan nyo, oo. Diba, may nire-renovate dito. May convenience store na may mga bilihan din na pasalubong. Kaya pa ba dito sa gilid? Ayan, tapaking. Freeze box. Kenny Rogers. Tapos katabi ng Kenny Rogers is Boss Coffee. Hello po. Saan pupunta? Taiwan. Ay, nice. Enjoy po. Enjoy Gusto namin sa Taiwan mo Enjoy po. Anong oras flight nyo? Ay. Minecraft. Anong oras po flight nyo? 11. Pare-pare tayo. Ano ba Air Asia? Cebu pa. Cebu. Eto, gagawa naman ng bago. Nice meeting you po. Ay, sige. Hello, ayan. Pupunta sila ng Taiwan. Na-meet natin. Hello. Ingat. Enjoy po Ingat po kayo. Ano po palang name? Julian. Arman. You? Sige po. Enjoy Thank you. So, hindi tayo makakapag-lounge ngayon. May makita tayo mga going to Taiwan. Nakakatuwa. And then, Boss Coffee. Ayan. Nakakatuwa. Kilala daw ako ng mga anak nila. Ito, Boss Coffee. And actually, I think after Boss Coffee, wala na. Kailangan na natin maghanap ng pwedeng tambayan. Hindi ako sanay. Hindi ako sanay na walang airport lounge. Ika-cancel ko na yung mga card ko. Charot lang. Ayan siya guys. Boss Coffee. Tapos, ito yung niya. Ito yung kung saan kayo pwedeng magstay, mag-dine. Tapos wala na, I think wala na dun It's either tapaking. Ang aga pa. Hindi ako sanay. Ano ba yan? Check natin dito. Ito sa may Smith. Sa may Smith, mukhang maganda kasi mukhang aesthetic yung kanilang Blue Smith. Ayan. Ay, kasi marami na rin. Ay, ito baka pwede tayo dito. Ayan. Puro
puro mga foreigner. Actually guys, meron naman tayong options na magstay sa lounge. Kaso sa Pugs, pag nagstay kayo as walk-in, 3,000 pesos. Yung 3,000 pesos na yon, nasa ano na, pag kinonvert natin into baht, nasa 1,750 ata baht. Gasosin ko na lang sa ano, sa boom boom. Charot lang. Ha, saan tayo pwede? Actually, sa Marhaba, ang Marhaba ata is nasa 1,000 plus lang. Hindi talaga ako sanay, sorry. 754, 89. Oh my God, maaga pa guys. Akit nga tayo. So actually, tapos na tayo dito. Yun lang yung i-expect nyo ng mga restaurant. Wala nang iba. Tapos dito, akit tayo ng airport lounge ulit. Check natin kung pwede ng ano. Kung pwede na walk-in. Sorry naman, may candy ako. Ay, parang masarap dito. Yung pamassage ayun. Oo ano. Wala pa nga no. Hindi pa nga nakapaggala sa Bangkok. Gusto agad magpamassage. Sige, kita tayo guys sa, ano, sa 4th floor, sa taas. Check natin yung, ano, yung airport lounge. Ayan, dito tayo sa airport lounge. Kapag akit natin dito, pasalubong natin guys si Regine Velasquez and Ogie Alcacid and family. Pasalubong natin sila. So guys, confirm ko lang, as of June, sarado na yung Pugs. That's the reason why hindi na sila tumatanggap ng mga credit card holders. Kung makareceive man kayo ng email, i-renovate kasi siya. Pero soon, once na matapos yan, ibabalik ulit. So for now, meron na lang Marhaba. Pero I think anytime soon, i-renovate din yan. And a lounge doon sa dulo. So if ever gusto nyo mag-walk-in guys sa Marhaba, that's 2,500 for 3 hours. 2,500. Dito na lang tayo sa shuttles. Ay sige, doon na nga lang tayo. Hanap na lang tayo muna kung saan tayo pwedeng tumambay, ha? Ayan guys, pumunta tayo dito sa A-Lounge para lang i-check kung magkano yung walk-in na rate nila. And that's 2,000 pesos guys for the A-Lounge. And then, ayun, buti na lang pumunta tayo dito guys para maka-clarify ko lang yung about sa Pugs dun sa dulo. Na dito sila. So, ibig sabihin, siguro, feeling ko, nire-renovate siya from doon sa dulo pag ganun. Kaya, andito sila sa extension nila guys. And ang walk-in rate naman dito guys is 3,000 pesos. So, 3,000 pesos sa Pugs, 2,500 sa Marhaba, and then 2,000 sa A-Lounge. Tapos pwede nyo silipin guys kung masarap yung mga food na siniserve nila. Tapos ayun, pero mahal. Panggastos na natin yung sa Bangkok. Sige, ano na lang tayo, huwag tayong magpaka-social climber. Punta tayo dun sa ano, sa mga mura. O sige guys, hahanap ako na pwedeng kainan. Actually, kailangan ko lang naman ng tatambayan. Tapos okay lang na matulog tayo sa airplane. Yun lang naman yun. Kasi 3 hours and 40 minutes yung flight. So for sure naman kahit isang oras marirecharge tayo. And then syempre we're gonna talk more about that, yung flight natin. And then kung saan tayo mag-i-stay pagdating natin doon. Kasi magkakaroon tayo ng airport, airport guide sa Thailand. Sige, baba tayo. A few moments later. Ayan guys, nandito tayo sa Katunying. Yan, dito lang sa loob ng NAIA Terminal 3 kasi nag-iisip sana akong mag-lounge kaso naisip ko na ang mahal. Magtitipid mode muna tayo para sa Bangkok ng tayo gagastos, di ba? So anyway guys, umorder tayo ng Katunying chicken inasal. Look at this. Ayan. May chicken oil na siya in fairness. And then merong juice, citrus iced tea. Tapos may ice na rin. And provided. Nasa naman siya, parang 180 ata. 180 or 250. Tapos nasa 100 plus lang din itong citrus iced tea. Ayan. Kasi tatambay tayo guys ng 8:35 na. So less than 2 hours na lang bago yung boarding natin. Pag nagbabakasyon kami or nag-travel kami, either McDonald's or Jollibee bago pumasok ng immigration. Yeah. Adrian, pwedeng butaan. Tatanggal yung tubig. Actually, ito lang yung sa bungad. Sa likod ko yung chat time. Ayan. Thank you. Siyempre, alam niyo naman yan, pag may kinakainan tayo, may kasamang review. kung worth it ba. May narinig ako nagre-renovate nga talaga sila. So anyway, naman tayong fan kasi ang init dito. So, isa sa mga travel essentials natin yun guys.
pag mga destination natin is mainit na bansa, katulad ng dito pa nga lang sa Pilipinas or sa Thailand, ayan. Ito siya ulit ha. Pero di ba naglilibot sila for final call? Tingnan muna natin yung rice. May chili oil na siya eh. Chili oil, chicken oil pala. May konting-konting lasa. Pero natin yung chicken. Yung chicken masyadong nangingibabaw yung lasa ng garlic. Laman chan guys. Pero hindi wow. Baka kasi marinig. Nakakaya naman. Parang yung yung chicken inasal niya is lutong adobo. Dried, parang ganun. Okay na to. Okay na to. Basta, busog lang tayo. Tsaka may tatangkayan. Check ko lang kung ano yung pwede natin pag-usapan. Ayun pala guys. Itong pag-uusapan natin, hindi ko siya masyadong na-open or nadi-discuss during sa mga travel natin. Pero guys, since nagbo-boom na naman yung COVID at saka Mpox, if ever na magta-travel kayo international, make sure you always na bumibili kayo or kumukuha kayo ng travel insurance. And karamihan ng mga travel insurance dito guys, kunin nyo yung may mga COVID coverage para at least, diba, if ever lang naman, kahit naman hindi kayo magka-COVID, kung magkasakit kayo sa ibang bansa, at least pwedeng may reimburse, hindi kayo gumastos ng malaki. And aside from naman yung mga makakasakit or baka may mangyari sa inyo, pati naman yung mga luggage claim, like kung na rin nasira yung luggage niyo or nawala, cancelled flight or delayed flights, lahat ng nagastos nyo, pwede nyo ma-reimburse. Yan ay dahil sa travel insurance. And I usually get one sa Klook guys, yung Travel Joy. Check nyo na lang. Pinarip punta lang kayo sa type nyo lang Travel Joy, tapos may options na kayo doon na ilagay kung ano yung bansa na pupuntahan ninyo. Lagay nyo lang kung yung duration ng stay ninyo, tapos makikita nyo na may 3 options based dun sa package. Kung gusto niyo may deluxe, may standard, and kinukuha ko lang yung deluxe. Regardless syempre kung may mangyari or wala, pero syempre huwag natin pangarapin na magamit natin siya, diba? Pero at least kampante kayo, diba? Ganun lang naman yun. And then sa pupuntahan pala natin guys, meron na rin silang nag-start nung May 1st. Kung dito sa Pilipinas meron tayong e-travel, sa Thailand guys, nagkaroon na rin sila ng tinatawag nilang TDAC, arrival form or arrival card na kailangan nyo mag-register before kayo makarating na Thailand syempre. TDAC. So that is Thailand Digital Arrival Card. So actually, hindi pa tayo nakakapag-fill up. Oo nga, ba't hindi pa nagpa-fill up? Wait lang. And make sure guys na alam nyo kung ano yung website. Lalagay ko na lang dito yung website ng TDAC kasi may mga scammer din guys na after nyo ma-fill-upan yung TDAC is nagre-request ng bayad. So libre lang to ha. And you need to register 3 days before your arrival. 12 seconds later. So yun, tapos na tayo mag-fill up ng TDAC. Medyo sa simula, malilito ka, pero naman, parang feeling ko sa second time around, okay na, nakuha ko na agad siya. Kasi tayo, diba? Medyo techy tayo. Syempre yung parang pinaka walkthrough or step by step guide on how to fill up is doon ko na ipapakita sa inyo sa susunod na vlog. So for now, let's continue our food and it's 9 o'clock na. We still have 1.5 hours. Iniisip ko na lang guys na nasa na to, parang 300 pesos or 400 pesos compare pag nag-lounge tayo. Yun na lang. Kaya paano nakamura pa tayo. Alright guys, so tapos na tayong kumain sa Katun Yings and Laman Chan. Gusto ko sana magkape, kaso ayun, less than an hour na lang, boarding na tayo. Gusto ko rin kasi matulog guys. Currently it is 9:39 PM na. Ang boarding natin is 10:25 PM. So para at least makatulog tayo ng bongga, hindi na lang ako magkakape. Magwa-water na lang tayo. Bili tayo ng water. Tapos ng pwedeng chichak. Ganon. Kasi guys, ang kaibahan ng airport ng Bangkok or yung Suvarnabhumi Airport compared sa Da Nang Airport at saka sa Taiwan, open pa rin 24 hours yung mga shops, mga bilihan ng kung ano-ano. Kaya hindi nyo magiging problema yung pagbili ng mga SIM cards, yung mga airport transfer, yung mga kainan kasi open. Pero actually wala na akong maikwento.
So, di ba? Parang ano lang, yung video natin actually talaga is more on kung ano nga ba yung mga changes na meron dito sa airport. And first time nating sinuyod tong parang pinaka boarding area. Ang dami nito. Kung ano guys, yung gate 114 yung nandun, yung paglabas nyo ng security check. Tapos if ever na nasa gate 101 kayo, 102, 103, hanggang 110, doon. Doon. Parang ano yan, siguro mga 5 minutes walk. Ganun siya kalayo. Doon may mga walkalator naman. May travelator. Pero nakakapagod pa rin. Basta, i-dip tayo mamaya. Hindi ko lang alam kung saan tayo uupo ngayon. Or gusto ko maglakad-lakad muna tayo. May energy pa naman ng person. What happened, Bella? Why are you crying again? It's vampires, right? Charot lang. Parang hindi ako nabusog. Yun eh. Yun actually yun. Dahil sanay ako na kapag nag-ano tayo, airport lounge. Siyempre libre, di ba? Susulitin natin. Iba pa rin pala talaga pag nagbayad ka, no? Hindi mo masusulit kasi budget meal lang talaga. Ayan, dilim na. Ba't ang dilim? Walang nagtitipid ng ilaw. Tapos doon na tayo guys. Gate 104 tayo. And we are going to fly again via Cebu Pacific. And our flight time will be 3 hours and 40 minutes. Gwapo naman itong mga flight crew ng AirAsia. Tara na nga, nabuhay ako. Nagkaroon ng energy. Ay. Be, saan ka punta, be? Ayun. Ano ba bang pwede natin gawin? Ay, naghahanap pala ako ng saksakan. Ay, nagtitipid ng ilaw. Ito ng ilaw dito. Gabing-gabi, walang ilaw. Ano na, naiya. Ito. Ay, walang aircon dito. Medyo mainit. Ayan guys, may mga water filling station. Kung may mga kayo. Actually, kailangan natin, ay, oh my. Nandun pala sa ko. Nasa check-in ko yung, ay, nagtitipid nga. Mainit na, tapos wala pa rin walang ilaw. Ano to? Potato corner, oh. Sarap yan guys. Uy, alam nyo ba na meron din potato corner sa Thailand? At saka sa Thailand guys, yung potato corner nila, hindi lang french fries. May mga chicken bites pa sila or basta marami pa silang pakulo. Mainit. Oh my. Ano ito? Oh. Excuse me. Yung iba nagpapaypay na. What happened, Bella? Why there's no electricity? Why there's no light? What is this? Oh, Sydney. Taray Kailan na pupuntahan nyo pero yung ang init ng pwesto nyo. Grabe naman. What happened na iya? What happened San Miguel? Charot lang. Ay, nako. Buti na lang may fun tayo. Yes na yes tayo doon. Ang perfect natin doon. Actually, mukhang yun lang guys. Wala na akong nakikita pwede pang gawin. Kasi ang init. Wala na akong nakikita pang pwedeng tambayan. Kasi malamang yung mga charging station nila wala rin kuryente. Ay, nako. Upo muna tayo dito. Mainit dito. As in, kaloka. Buti na lang may fun tayo. Doon naman. Yung This is the final boarding call for guests traveling on flight 5874 bound for Chiang Mai. na-miss ko mag-Chiang Mai. So by the way guys, kung gusto niyo mag-Chiang Mai pala, ma-experience yung Yipeng Festival, that will be November 5 and November 6. Meron sa Klook nagbebenta ng ticket, CAD, pero check nyo pa rin sa mga website. Usually nagkakaubusan talaga. Pero mga ilang months na lang, kunwari mga 3 months, magkakaroon ng ticket. Gusto ko sana bumalik ng Lantern, kaso may masasagasaan tayong ibang biyahe. Sayang. Must not be placed in the overhead bin. Please always keep them with you and your seat pocket. Please note that Ayun, ina-announce guys yung about sa power bank na kailangan nasa bag nyo lang siya, like personal bag or nasa pocket. Hindi siya pwede sa head over bin na mga baggage ninyo or bags. Bawal siya makulog, ganun. Or may ipit na kung ano-ano. Share ko lang Last natin, I forgot kung anong international flight yon.
Basta may dala ko guys na neck pillow kasi natutulog na tayo sa biyahe. Kahit hindi ganun ka tulog na tulog talaga, pero nakakaidip tayo sa biyahe. Kaya palagi ako may dala. I think Hong Kong ba yun? Basta guys, meron akong dala na neck pillow. Ang nangyari, nalaglag ko siya pagpasok ko ng airport. Siguro doon banda sa may travel tax. Ang nakakaloko lang dun sa mga, ang dami-dami tao noon. Ito yung, kung nanonood kayo ng mga vlogs natin at nakasubaybay kayo, ito yung time na sinabi ko napakahaba ng pila. Sa ano pa lang, sa travel tax, tapos sa counter, at saka sa immigration. I forgot kung anong flight yon, pero yun yung time na yon. Nalaglag ko siya, wala man lang guys nagsoli, o wala man lang nagsabi sa akin. Kasi ang dami tao eh. So wala man lang sabihin na, uy, nalaglag mo yung yung neck pillow mo. Ayun, mukhang ginamit na nila. Nakakaloka lang yung mga Pinoy na iba. Wala nagbigay sa akin, wala nagsabi. Sana may bebe na crew. Para at least kahit inaantok tayo, maganda pa rin yung flight natin. Yun talaga yung inaalala. Kasi guys, ang dating natin ng Bangkok, Thailand, dating natin guys is 1:50 AM. So ang mangyayari is meron na tayong accommodation. Nag-book na ulit tayo ahead of time, like yung 1 day ahead, para pag tapos natin sa airport, mag-grab na lang tayo guys. This time mag-grab tayo kasi meron na tayong DIY transfer from Suvarnabhumi Airport going to Silom or Siam. Yung kasama pa natin si Shane. So this time, lalarga tayo at mag-grab para naman pagdating natin doon, i-dip lang tayo tapos breakfast and then start na natin yung hotel tour, mga ganun. Ayan, 9:54 na. Tara, punta na tayo doon. Okay, so mukhang na lang, malapit na tayo mag-board, tapos matutulog. Ganun na ganun lang. So sige, hanggang dyan lang guys, video natin for tonight. And syempre we'll see you tomorrow. Tuloy-tuloy na to guys ha. Once na nagsimula na tayong mag-vlog, like kunwari pupunta tayo sa kahit saan man, series na yon, magiging series na. Tapos everyday siya, every 7 PM. Okay? And if ever na wala tayong upload on time, alam nyo na yon. Ibig sabihin, hindi umabot yung uploading natin doon sa lugar kung nasan tayo kasi mabagal yung internet. Pagpasensyaan nyo na. Mag-adjust kayo. Charot lang. So ayun na guys. Thank you so much sa pagsama sa akin dito sa NAIA. Ay, hello po. Ayun. Ay, saan po kayo pumunta? Taiwan. Ay, really? Thank you po. Sige po. Hello po. Ay, thank you po. Ay, Bangkok. Thailand. Papapanin lang namin yung Taiwan. Kayo po Taiwan. Ilang araw po? 7 days. 7 days, wow, 1 week. Enjoy. Hindi ko lang alam kung weather ngayon doon. Sana maganda panahon. Shout out. Sige po, nice meeting you po Enjoy po Ingat po kayo. Uy, na-miss ko yung Chiang Mai. Wait lang kukuhaan ko lang. Ayaw. Kukuhaan ko sana yung boarding nakalagay. Ayaw. So, ibig sabihin, it's not meant for me to pumunta pa doon. Saka na. Ay, asan yung gate? Ang layo naman. O, yun na. Ay, may nakakilala pala sa atin doon. Ayaw lang, hindi lang magsha-shoutout. Pero, ayun, enjoy po kayo sa Taiwan. Taiwan din yung kanina na na-meet natin. Ang init. Incheon. Incheon pa yung nandito sa gate natin. 104. So, sige, yun lang muna guys. Mukhang wala na. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin dito sa walang kakwenta-kwentang vlog na naman dito sa NAIA. And I hope nagustuhan nyo pa rin kahit paano at may natutunan kayo. Guys sinasabi ko sa inyo maaga kayo dito. Okay? So, please share this video and like this video kung nagustuhan nyo. And syempre, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. And again guys, you will never get to this age again, so please do whatever makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. One more chup. Happy travels! So guys, nandito tayo sa boarding gate natin. Medyo delayed si Cebu Pacific na naman.
Shout out kay Tita Nancy, Sevilla. Ayan. Ayan, papashout out to. Ayan, shout out na. Hi! Ang Mrs. Go. Marion. Alam ni sign na to.